Mga kababayan, malayo pa yung Pebrero na kung kailan na pwede nang sampahan ng panibagong impeachment case para kay BP Inday Sara, mga kababayan. Pero ngayon maingay na. Maingay na itong iilang taga-simbahang Katoliko, mga kababayan. Nangunguna dito itong si Father Prabi Villanueva, kung saan nagpatawag ng di ko alam, press conference ba to o ambush interview, at nilalathala niya yung kahandaan nila sa pag-file ng panibagong impeachment proceedings or articles of impeachment dito kay BP Inday, mga kababayan. Itong simbahang Katoliko talaga namang tahasan talaga. Ito si Father Prabi Villanueva, mga kababayan. Ito din yung nangunguna doon sa unang impeachment case noong 2024 laban kay BP Inday, mga kababayan. Ito siya ay talagang very vocal critics talaga ito sa war on drugs ni Pangulong Digong noong araw, at sumisimpatiya siya sa mga umano'y inusinting na biktima doon sa war on drugs, mga kababayan. Itong si Father Prabi Villanueva. Ang kasama nito ay ito si Father Robert Reyes, itong running priest, mga kababayan. Ito din si Reverend Father Antonio Labiao, si Father Daniel Franklin Pilapio, Cebuano ito, mga kababayan. Daniel Franklin Pilapio, at yung mga Diocese of Novaliches, Father Joel Zabala, Father Ruben Villanueva, Father Rinjin Punsi, Father Rico Punsi, Father Dionisio Ramos, at Father Esmeraldo Referral. Yung mga Diocese of Novaliches, kasama din sila nung nag-endorse ng pangatlong impeachment case ni BP Inday, na lahat ay binasura ng Senado at ng Korte Suprema, mga kababayan. So nakakalungkot isipin na itong panawagan nitong mga kaparian natin ay nakatutok o nakapokus doon kay BP Inday, mga kababayan. Subalit dito ngayon sa kasalukuyang issue natin sa pinakamalalang nakawan ng kaban ng bayan na nangyari sa buong Pilipinas, ay bulag sila sa katotohanan. Although kasama din sila dito sa Trillion March. Alam ko kasama ito sila dito sa Trillion March. Subalit ang panawagan nila ay peace, accountability, at transparency. Yan ang hiling ng March, Trillion March. Kasama sila dito. Bulag yata sila kung sino talagang tunay na utak nitong lahat. Si BP Inday yung nakita nila. Hindi ko alam kung anong mayroon dito, mga kababayan, na mismo itong kaparian natin binatikos at very vocal critics of the Dutertes, itong grupo ng kaparian na ito, mga kababayan. Sa mga kababayan ko dyan na mga Katoliko ay iba-iba naman yung
paninindigan natin sa isyong ito ngayon, iginagalang natin yung isa't isa nating stand o paninindigan tungkol dito. Kaya the separation of the church and the state, sa tingin ko, nawawala na eh. Sa ginagawa dito ni Father Flavie Villanueva, mga kababayan, okay lang naman sana kung nanawagan lang ng sumama sa mga peace rallies, pero yung lantaran niya na inaakusahan yung pangalawang pangulo natin, parang pa yung pakiramdam ko eh. Panoorin niyo yung video, mga kababayan, at kayo nang husga kung anong klaseng simbahan o anong klaseng alagad ng Panginoon itong mga to. At kayo na yung maghusga. Of the many calls of the Filipino people for accountability, we should not forget the numerous instances that the second highest officer of the country has skirted away questions and investigations of her anomalous use of confidential funds. In the instance of being questioned by the representatives of the people in Congress, the Vice President, Sara Duterte, has blatantly refused her responsibility to answer to the people. She has continuously undermined the very essence of what public service is all about. Today, we call upon the institution of the Ombudsman to put an end to this mockery of the system of checks and balances as enshrined in our Constitution. We fervently hope that our charges of plunder, malversation, bribery, graft and corruption, betrayal of public trust, and gross violation of the Constitution be upheld against Vice President Sara Duterte.